Hello sa lahat ng sa aking mga kababayan, kumusta kayo lahat? Sa lahat ng Pilipino, lalo na po yung mga nasa Pilipinas. Ito pong ating vlog ngayon ay nakakaalarma na. Hindi lang sa ating mga regular na mga ordinaryong mga mamamayan, kundi pati na rin sa ating men and women in uniform. Okay? So, bago ang lahat, muna, okay, para ito muna sa mga OFW, i-highlight muna natin ang ating SendWave app, okay, para sa mga OFW. Kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and Canada, mag-download ka ng SendWave app. Libre po ang padala sa Pilipinas. At gamitin nyo lang ang Maharlika code so you'll get $20 extra credit sa mga first-time users and you'll get a chance to win some prizes. Okay. So, mga kababayan, nakakagalit at yun nga, nakagalit, nakakaalarma at kailangan ninyong kumilos mga kababayan. Alright? Lahat tayo dapat kumilos dahil ang pambababoy ng gobyernong ito at ngayon ay ang PNP. Ito po ang patungkol kay General Macanas. Okay? So, mga kababayan, ngayong araw dyan sa Pilipinas, okay, si General Macanas na may YouTube channel na General's Opinion. So, ngayong araw ay nagsampa yung PNP, si Acorda, PNP chief, okay, ng kaso laban dito kay General Macanas. Si General Macanas po ay Retired Armed Forces or AFP. Okay, sundalo na nagserbisyo sa ating bayan. So ngayon, ang sinasabi ng PNP ay dinawit daw ni General Macanas, okay, ang pangalan ni Acorda at si Browner, sa Asong Julul sa destabilization vlog ni General Macanas. So ngayon mga palangga, okay, nag-blur kasi yung aking salamin. Okay. So ngayon mga palangga, ngayong araw ay nagpumunta nga sa prosecutor's office itong ginayupak, okay, na PNP na si Acorda, okay, na kinasuhan niya sa paglabag ng Article 154 o ito yung tinatawag na unlawful means of publication. Unlawful means of publication ng Revised Penal Code ng Philippines as amended bilang Republic Act 10951 in relation to Section 6 of Republic Act 10175 or kilala sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay? So kinasuhan si General Macanas. So sinasabi ni Acorda dito, ang reklamo niya ay nang idawit siya, okay, sa pagkakalat ng maling impormasyon hinggil daw sa pag-withdraw ni Acorda ng suporta niya kay Marcos at kasama nga itong si Browner. Isa-isahin ko ito mamaya kasi tinranscribe ko po ang vlog ni General Macanas yung 12 minutes yung vlog nung 9 days ago ay tinranscribe ko para pag-aralan ko kung meron bang libelous o cybercrime na nakumit ang ating kababayan na dating general na naglingkod sa bayan na si General Macanas. So, based dun sa information ng yung parang spokesperson ng Public Information Office, chief na si Jean Fajardo, yung laging nakikita niyo nagdadadakdak dyan, hindi daw katanggap-tanggap, hindi daw kanais-nais ang mga pinahayag o yung mga statement or yung vlog, yung opinion, actually opinion ni General Macanas. Kaya nila sinampahan ng kaso. Right? So ngayon mga kababayan, sinasabi nila na ito ang exact statement ni Fajardo, yung public information ng officer ng PNP. Sabi niya, ang sinampa po naming kaso ay dahil sa pagpapakalat ng hindi totoong impormasyon ng ating chief PNP ay nag-withdraw po ng support sa ating presidente at hinikayat ang ating presidente na mag-resign na po. Okay? So ngayon,
Sabi pa niya, ang pagsasampa po ng kaso ng ating Chief PNP ay isang patunay na kailangang respetuhin po natin ang karapatan ng bawat isa. Nirerespeto po natin ang karapatan ng lahat ng individual na pahayag ng kanilang saloobin, laban o pabor man o kaninong grupo maging sa gobyerno. Subalit ang pag-exercise ng ating karapatan must be with the bounds of the law, sabi ni Fajardo. Okay. Mga kababayan, so sinasabi ni Fajardo ay ng PNP at ni Acorda na dinadawit siya ni General Macanas, na sinabi ni General Macanas na si Browner, okay, yang si AFP Chief Browner at siya, si Acorda na nagsampa ng kaso, ay nag-withdraw sila. Sinungaling po sila, mga kababayan. At dito, hindi kayo mananalo sa kaso. Buwaka ng ina ninyo, ikaw, Acorda, minumura kita. Kayo, hayop kayo si Lisa, si Bongbong Kuting, dahil si Lisa po ang lahat ng ugat ng ito. Dahil dito sa vlog ni General Macanas, isa-isahin natin. Actually, basahin ko muna yung pinaka parang disclaimer ni General Macanas sa kanyang vlog. After this like 6 pages na parang stenography ang pagsulat ko, dahil kailangan ko ma-explica sa inyo, sabi ni General Macanas, after ng opinion niya, ang sinasabi niya dito na, ito pala, sinasabi niya na, anyway, sabi niya, anyway, these are all my opinions. Inuna ko muna itong disclaimer niya. Sabi ni General Macanas, anyway, these are all my opinions. Kaya nga, General's opinion itong aking vlog. Kaya isa lang ang dasal ko. Sana walang gulo, sana matapos na ito. Kasi kung hindi matatapos ito, kawawa naman yung taong bayan. So mamaya, basahin natin uli yan. So magsimula muna tayo sa first page, sa first part ng sinabi ni General Macanas. Mga kababayan, actually kausap ko si General Macanas. General Macanas, stay strong. Ang kalaban ng mga buwakang inang to, taong bayan at mga AFP generals na matitino at mga PNP generals na matitino. Okay, may mga kausap din po ako mga general. Okay, na binaboy ng mga hayop na to. Mamaya, yung 4 na general papangalanan natin. Okay? By the way, ang pagkakamali lang ni General Macanas dito, okay, mga palangga, ang pagkakamali niya dito ay what? Okay? Pero actually hindi mali eh. Okay? Ang title pala ng vlog ni General ay Good News, AFP, PNP Generals convincing BBM to resign. Hindi niya sinabi na si Acorda o si Browner. Although mga kaibigan, I believe gumamit si General ng picture ni Browner and ni Acorda. Walang pagkakamali kung tutuusin. Number 1, si Acorda at si Browner ay mga public official. Ibig sabihin, ang kanilang mga litrato ay available sa public. Okay? So dito nila tinira si General Macanas. Actually mga palangga, kung mapapansin ninyo ang vlog ko ngayon, okay, just to give you advice also, information sa ibang mga vloggers. Kaya po wala akong mga pictures ng mga vlog ko. Kasi isa to sa iniiwasan ko dahil yung mga balat sibuyas ng mga buwaka ng inang mga taong gobyerno, pag ginamit mo ang kanilang picture ay nire-report kanila. So yan po ang reason kung bakit hindi ko ginagamit ang mga pictures even though they are public officials. And they are what? Diba? Prone sila sa scrutiny ng taong bayan dahil putang ina, binababoy, ginagastos nila ang pera natin. Pera nating lahat. Whether hindi ka na nakatira sa Pilipinas or nakatira ka, lahat pera namin yan. Through remittance, through taxes, lahat ng pinapadala namin dyan, pinapakinabangan ng hayop na gobyernong ito. Kaya mga kababayan, kung may lawyers man na nakikinig ngayon sa akin, kailangan po natin tulungan si General Macanas. Baka pwede po kayo mag-present na damihan nyo, kailangan marami siyang lawyer para tibagin natin to mga hayop na ito. Okay? Dahil ito po ay persecution, suppression, oppression, pangaharas, pambababoy sa ating lahat.
tandaan ninyo, inumpisahan nilang i-take down ang 2 page ko. At si SAS at marami pang iba tini-take down dahil dito sa ating opinion, sa ating mga expose. Imbis na pagkabalaan ng buwaka ng inang PNP, ikaw akorda. Pagkaabalahan mo ang peace and order sa Pilipinas, ang mga durugista, mga pulboroni, katulad ng amo mo. Pinagkakaabalan mo kung paano mangharas. Okay, mga palangga, punta na tayo dito sa vlog, sa transcription ng vlog ni General Macanas at kayo din po ang mag-decide. By the way, panoorin nyo na lang. Ito sa, I think 9 days ago. Kung may time kayo later, okay, pakita ko lang sa inyo. Actually, nag-104,000 views. So, ayan po. Dali lang. Okay. Ayan yung vlog ni General, ito, The General's Opinion. So yan po, nag-104,000 views 9 days ago. Dumarami ang tao convincing PBBM to do the right thing. Actually, I advised General Macanas, ngayon, I think the other day, sabi ko, General, sabi ko, tanggalin mo na lang yung picture ng mga buwaka ng inang yan, ni Acorda, kasing mga hayop na yan, mga pikon. Mga buwaka ng ino nyo, 10 ng pamilya ninyo na nakikinabang sa pera ng bayan. Masyado kayong pikon dahil palibhasa pulboronic ang amo nyong si Lisa Smugs at si Kuting. Number 1. Ay, first part. Ito po ay vlog ni General na pinakita ko sa inyo. Alright. So, sinasabi ni General na may natanggap daw siyang report, okay, na similar dun sa kasi nag-base actually si General dun sa vlog ko na kinakausap ni Amy Marcos ang kanyang kapatid na mag-resign. At totoo yon. Sabi ko nga, PNP, Congress at Senate, igalad ka rin niyo ako sa korte. Dahil ako ang nagpasimuno nito na kinakausap ni Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Kuting Jr. na mag-resign na dahil inutil siya, incompetent, pulboronic at salot sa bayan at underdesaya sa kanyang asawang Galema Ahas Smugs. Okay, so nag-react dito si General Macanas. So, ang unang nag-publish nito ay ako. Okay, but hindi niyo ako kaladkarin sa korte. Jutang ginemes ninyo. Okay, sabi ni General Macanas may nakatanggap daw po, sabi niya na may natanggap akong report similar to that, yung expose ko nga na kinakausap ni Amy si Kuting. Okay, ito daw ang nilalaman ng message. Sir, mag-ready na po tayo. Kung hindi siya mag-step down ng kusa, gulo po ang mangyayari. Kinakausap na po sila or siya. Okay, nagmamatigas lang si Smugs. So may nag-text ka General Macanas, ito yung laban ng conversation na sir, maganda na po tayo. Coming from kapwa niya rin, general siguro, o sa sundalo, di ba? Tapos sabi ni General dito, maraming may hawak sa pulburon video. Maraming gustong maglabas nito kung hindi siya referring to Marcos Kuting, Marcos Jr., kung hindi si Kuting bababa o mag-resign. Okay? Including yung nasa abroad. Kaya marami na po, sabi ni General Macanas, kaya marami na po ang may hawak nitong pulburon video. So para sa akin, sabi ni General Macanas, so to me, this is a good development. Dahil kasi, akala ko si Senator Amy lang ang referee o mediator. Tapos sabi pa ni General Macanas, siguro parang pwedeng sabihin ni Amy Marcos sa kanyang kapatid, o sige na ading, maawa ka na sa taong bayan, maawa ka sa atin, sa tatay, sabi niya, maawa ka sa tatay kay senior, masisira ang pangalan natin, masisira ang buong bayan. So, itong statement na ito yung parang ang sinasabi dito ni General Macanas na pwedeng ito yung sasabihin ni Senator Amy Marcos na para hindi na masira ang natin, ang pangalan natin, which is hello, bumaba ka na. So, ito yung mga possibilities. Okay? Ngayon, sabi pa ni General Macanas dito, pag hindi ka pa mag-resign, kasi doon pa lang sa narco-list ni PRRD, nakasama ang ading bongit, sabi niya, malaking bagay na yun.
Okay? Biruin mo, hindi lang siya user, kundi protector pa. Okay? Stop ko muna yung statement ni General Macanas dyan. Si Coseteng, si Pangulong Duterte, nagbigay ng statement before election. Si Coseteng, broad, talagang straightforward. Si Nikki Coseteng, former Congress Senator, sinabi niya, okay, na na user si Kuting. So ngayon mga palangga, i-vouch ko to, ang sinabi ni General Macanas, okay, na kung ito ay makita yung pulburon video hindi lang siya biruin mo hindi lang siya user at ay protector pa siya. Dito ko sasagutin ng protector. Okay? Iba-vouch ko, itataya ko ang buhay ko, tinaya ko na araw-araw ang buhay ko sa hinayupak. Okay, sa inyo pala, laban sa mga hinayupak na ito. Okay, ulitin natin. Let's talk about pulburon baka mo. Marcos Jr., Lisa Marcos, ahas. Buwaka ng ina niyong 200 at 100 na mga aliporis niyong binababoy ang mga general na mabubuti. Ang mga taong bayan, pakita ko po yan. Ayan, nakita niyo yung picture na yan. Siyempre sa una, hindi niyo maintindihan kung ano yan. September po yan, pumunta si Kuting sa New York. Nag-state visit, di ba? Nag-visit-visit ang hinayopak dyan. Ayan, si Tambaluslos, andyan si Lisa. Okay, bigyan natin sila ng label. Okay, next. Paulit-ulit ko po yan. Nakita niyo po ang pangalan na si Mark Anthony Sayarot. Okay? At yang si Bullet Halusos ng Tape Incorporation, ng Incorporated. Okay? So, tandaan niyo yung mga pangalan. Okay? Ito po, yan. Si Sayarot, tumutok kayo kay Sayarot. Okay? Yan po. Si Mark Anthony Sayarot ay nahuli. Okay? Nahuli ng may pulburon. 2 toneladang pulburon ang nahuli dyan na intercept na in-export nila papuntang Australia na na-intercept ng Australian Federal Police. At aside from that, nahuli yan sa Ayala, Alabang, okay? Yang taong yan, kaya nga mayroong mugshot yan, nahuli siya dahil nagluluto siya ng pulburon. Ngayon mga kababayan, based sa statement dito ni General Macanas, which is actually ang source na dito is ako. Okay? Mga palangga, ano ang ginagawa ng buwaka ng inang Speaker of the House, ni Kuting Jr. at ng First Lady Ahas? Okay, wag mo na, hayaan mo na muna yan si Halusos. Okay? Kasi si Halusos, siya yung kaya nandiyan si Halusos. Si Halusos po ang nag-drive kay Mark Anthony Sayarot nung gabi na hinuli sila ng grupo ng mga pulis. Okay? So mga kababayan, sino po ang nagbigay sa akin ng impormasyon na yan? Mga general din, mga taong nasa gobyerno, yan yung mga puting ahas ko dahil imbis na ikulong yung si Sayarot na yan, mga kababayan, okay, pinrotektahan ni Marcos Jr., ni Lisa Smugs, ni Speaker of the House, imbis na makulong, nakalabas po yan dahil non-bailable ang case niyan. Kahit i-research nyo ang pangalan niyan, nandyan po yan. So hindi lang talaga pulburon, eksikuting, singot-singot, protector pa din. Okay, ngayon, ililis nila ngayon. Okay, tuloy natin muna yung statement ni General Macanas. Tuloy ito, vlog niya to. Sabi ni General Macanas, tuloy natin. Ayan, biruin mo, hindi lang siya referring to Kuting, kundi protector pa kung nasa narco list. Referring dun sa expose ko na si Kuting, parang sinasabi ni General Macanas dito sa kanyang vlog na imagine mo, hindi lang siya nagsisinghot o nag-yup-sup o yup-yup, whatever, nasa narcolist pa siya. At ako po ang unang nagbigay ng information. Dahil hindi, sabi ko, pag kinaladkad ako sa korte, malalaman nyo kung sino lahat. Okay? Si kanino, ano ang pinag-ugatan nitong narcolist? Kung bakit kinausap ni Amy Marcos si Pangulong Duterte nung presidente si Duterte noong 2017 dahil nakalagay nga ang pangalan ni Kuting Jr. na isa sa mga narco-politician. Okay? So, hindi si General ang original yan. Nag-o-opinion siya dun sa mga vlogs like yung vlog ko at yung mga possibility na what if, di ba?
na ang Kuting ay makita ninyo na nagpupulburon at the same time protector pa. Okay, next. Sabi ni General, alam ni Manang Aimee, hindi niya yan maidi-deny. Okay? Totoo, hindi mo yan maidi-deny, Senator Aimee. Kasi pag kinaladkad niyo ako sa korte, kahit sa Zoom lang, malalaman natin kung sino ang bumababoy. O hindi alam niyo na kung sino bumaboy, kung sino ang matira-matibay dito. Kahit may pera kayo, buwa ka ng inan niyo. China-challenge ko nga kayo sa pulburon video na yan. Di ba? China-challenge ko kayo, kaladkarin niyo ako sa korte. Okay? At nang malaman ninyo. Okay? Kasi sabi ni General, kasi kung hindi totoo ang revelasyon, ayun, sabi nga ni General, kasi kung hindi totoo ang revelasyon ni Maharlika, magsalita na sana sila. Okay? Ako po ang reference, okay, ni General Macanas. Kaya lang, lahat ng revelasyon ni Maharlika, silence sila. Means totoo. See? At yan din ang opinion ni Harry Roque, ni Spokes Roque dati, ni Attorney Trixie. Yan din ang mga opinion nila. Tumatahimik sila sa aking mga expose. Pero yung nandiyadyaan, okay, na mga vloggers na wala namang expose, nag-uopinion lang, hinaharas nila mga kababayan. Maawa kayo, mga matitinong generals. Kakampin nyo kami. Alam ko binababoy kayo ni Kuting, ni Lisa binababoy kayo. Kailangan nyo na pong tumayo para sa amin dahil sayang ang binabayad naming pasweldo sa inyo, mga bonuses nyo, mga allowance ninyo, pinaaral namin ang inyong mga anak dahil sa pera ng bayan. You have to speak up for the people. Tuloy natin. Sabi ni General, napaka-damaging yung pasabog ni Maharlika. Okay? Parang 5 pounds o 1,000 pounds ang pasabog. Okay? Kung may kung ano yun, ang binato, sabi ni ang binato ni Maharlika sa itong pulburon video na ito. Okay? Tapos sabi ni General, nabanggit ng aking source na maraming PMAers na may hawak na nagbigay sila, okay? Na may hawak na nitong video na ito. At nagbigay sila at nagbigay na ipasa-pasa na daw ito at ayon sa aking source, 'di ba? Okay, nasa aking source, ito nga ay napanood na ng ibang mga generals at ibang mga men in uniform. Ngayon mga palangga, ito na ngayon sinabi ni General. Ito ang analysis ko. Analysis ko lang to ha. Analysis niya or opinion niya. Hindi sinabi ni General na ito sure na sure ako. 100% tangina, walang ganon. Analysis ko lang to, sabi niya, sino ang grupong kumakausap kay PBBM o kay Kuting Jr.? May malaking impluwensya siya. Okay? May malaking impluwensya siya. Dating dahil ang grupong ito, pinagre-resign siya kahit ayaw ni Smugs. Kasi nagmamatigas si Smugs. Ito si Lisa Smugs. Kasi bakit Lisa Smugs? Okay, mga kababayan. Bakit si Lisa Smugs? Okay, huwag natin walain ito. Dahil si Lisa Smugs ay inappoint si Jung. Ito, pakinggan nyo muna to. Ito. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Ayan, sama-samang babangon ng mga smuggler. Sino yan? Siya po si Michael Macaya. Nabanggit dito na nagmamatigas si Smugs. Ipaalala natin uli sa inyo. Pakinggan nyo to. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma. Okay, hanggang doon lang. So kaya tinawag si Lisa Smugs kasi paulit-ulit kong binablog yan, yung sinasabi ni Swansing na number 1, okay, na inakasuhan na smuggler sa Kongreso,
Yan yung si Jungjungjung ito. Chun 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 chun. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay. Then after that mga palangga, para maintindihan nyo, lingid sa inyong kaalaman. Okay? Kaya tinatawag si Lisa Smugs dahil partner niya ang smuggler. Lingid sa inyong kaalaman, January yan of 2023 yung kay Swansing yung pinakita ko sa inyo. January 23 yan kasi napanood ko yan. Okay? January 27, 28. After that, na inireport ko sa inyo, hindi na muling pinatawag si Michael Ma sa Kongreso. Kasi nga, ang protector Chun niya, chun 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 chun. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. ngayon mga Babago muli. palangga, lingid sa inyong kaalaman, June, okay? Ang puting ahas ko dito, si Sas Rogando Sasot. At pinag-usapan namin sa vlog. Lingid sa kaalaman ng taong bayan, kahit ito ay may hinaharap na smuggling case at hindi pinag-report sa Congress, inappoint ng buwaka ng inang Lisa at Kuting Jr. as special envoy to China. Ito po. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Okay, naintindihan nyo na palangga? So, ngayon, naintindihan nyo na kung bakit tinatawag namin siyang Lisa Smugs. Yung mapakita ko lang video na inappoint si Michael Ma na special envoy to China. Inilihim ng buwaka ng inang gobyerno Kuting at Ahas administration, Polboronic administration, Polboronic Republic, yun, mas rhyme yun, inilihim sa 115 na ba tayo ngayon? 115 million Filipinos ang pag-appoint ni walang term of reference, ni walang dokumento, pero uma-acting na presidential envoy to China. That's why si Lisa Smugs ay pinatawag naming Lisa Smugs, short for smuggler. Okay, tuloy natin ang kay General Macanas. Naintindihan nyo na. Okay, sabi ni General kasi nagmamatigas si Smugs. Okay? Okay, nagmamatigas, ayaw bumaba o kaya, 'di ba, sabi ni General ay may kumakausap na grupo. Sabi niya, ito analysis ko lang na may kumakausap na grupo na mag-resign na si Kuting. At totoo 'yan. Totoong kinakausap, hindi lang si Amy. I mean, yung knowledge ko, personal knowledge ko, si Amy kinakausap niya ang kanyang kapatid na bumaba na lang dahil nga inutil, incompetent, polboronic. Pero ayaw nga niyang bumaba, di ba? Binlag ko yan sa inyo kasi gusto ni Kuting, okay lang daw sa kanya mag-resign. But, kailangan i-make sure na ang papalit sa kanya ay yung kanyang pinsan na kasama nila ni Mark Anthony Sayarot, okay? Okay, di ba? Ito. Yung pinsan niyang si Tambaloslos, okay? Nakasama din nila, okay? Yan, si Mark Anthony Sayarot. Kailan pa ulit-ulit yan? Gusto ni Kuting yan ang papalit sa kanya. Hindi yung line of succession na si Sara. Okay, ngayon mga kababayan, ito na. Page 3, okay, ng ating transcription dito sa blog ni General Macanas. Mahaba-haba po ito kasi may 4 pa tayo na general na pag-uusapan. Kaya kumuha na kayo ng kape at ng popcorn. Sabi ni General Macanas, kaya kung itong grupo na ito, sila na ang gumalaw, okay? Kung sila na ang gumalaw, itong grupo na ito, no way to go. Okay? Yun ang analysis or opinion ni General Macanas. By the way, unahan ko lang, never ever na mention ang pangalan ni Acorda at ni Browner sa blog ni General Macanas. Pwede nakyutan lang. Okay, nakyutan lang na parang aso si General Macanas sa pagmumukha nyo, Browner at Acorda. At jutang genemas ninyo, kung ayaw nyo palang pakalat-kalat ang picture ninyo dyan, hinayupa kayo, hindi sana kayo nagpa-appoint kay Kuting. Sana nagkulong kayo sa drum. Okay? At nang hindi na makapamalas ng makamandag ninyong mga aktibidades, okay, ang taong bayan, nagkulong na sana kayo sa kabaong. Yun, doon kayo magkulong. Ayaw nyo palang gamitin ang mga pictures ninyong mga ginayupa kayo.
Diba? Regaluhan ko kayo kung gusto nyo magkulong dun sa kabaong. Ako na sasagot. Okay? Yung bulok-bulok, dun kayo nababagay. Okay, sabi ni General Macanas, sino itong grupo na ito? Nagtatanong siya. It is now the AFP and PNP generals. And it's true, even ako, may nakakausap akong mga general. Bakit? Si Acorda lang ba? At si Browner ang general? Ha? Anong feeling nyo? Masyado kayong patanyag-tanyag? Ha? Ano kayo? Kayo lang ang bida-bidahan? Kayo lang ang general ng mga bulok? Kayo ang bulok? Okay, tuloy natin. It is now the AFP and PNP generals. Nung sinabi ni General Macanas ito, hindi niya sinabing it is now General or PNP Chief Acorda and AFP Chief Browner. Wala siyang menensyon. Kaya yung kaso ninyo, ibabasura yan. Nananawagan ako sa mga may pagmamahal na mga abogado na let's fight laban sa mga mangharas, mapang-api na PNP na ito dahil utos po yan ni Lisa Ahas Araneta. Bawat galaw ng mga PNP and AFP, utos po yan ni Lisa Smugs. Okay? Tuloy, sabi ni General Macanas, I believe ang kopya nasa kanila na rin yan. Okay? I believe sa Tagalog, sa paniniwala ko, sa tingin ko, nandyan na ang kopya sa kanila. Kasi yung Army Colonel nga, meron ng kopya eh. Yun yung kausap ni General na meron Colonel. Pero hindi sinabi ni General na si Chief Acorda nga at si Browner hawak na nila eh. 'Di ba? Pagdating sa korte, kahit hindi ako abogado, bawat word dito ay mahalaga. Okay? Ngayon, sabi ni General Macanas, kung sino man ang makakita nun, tapos ang commander ko, 'di ba? Ang commander ko gaganon-ganon, okay? Sumisingot-singot. Wala na siyang credibility. Sabi ni General Macanas. So, punta ako sa aking higher commander. Sabihin ko, sir, napanood nyo na ba ito? Ano yon? Sabi, so yung aking commander, magsasabi, sige na lang, pabayaan mo na lang, pabayaan mo yan. No way. Ang ibig sabihin dito, ni General Macanas, correct me if I'm wrong, pero ito yung interpretation ko, na kung sino man ang makakakita na general o uniformadong police, uniformadong whatever, police general, di ba? General na lang, okay. So we're talking about generals. Na nakita mo si Kuting Jr. ay sumisingot-singot sa video, hindi pwedeng commander-in-chief mo. Well, hindi naman siya commander-in-chief eh. Di ba? Si Marcos Jr. Dahil Kuting-in-chief siya. Kuting. Okay? So parang sinasabi ni General dito, kung makita ito ng pinakamataas sa kanya, as a general, as let's say active siya, hindi naman pwedeng pababayaan na lang na yung presidente mo ay nagpupulburon. Kaya sabi ni General, no way. That's betrayal of public trust. Impeachable offense na yan. Okay? Kalokohan. Kaya sa bawat, sabi niya, men and women in uniform na makapanood noon, talagang, mag-aalab. Sabi niya, mag-aalab yung damdamin. Kasi, galit na yan. At the same time, sabi niya, sa experience ko, sabi ni General Macanas, noong 1989, yung nagko-data nga daw, yung bloodiest na experience niya, okay? Sabi niya, yung issue na yon, nung kinukwento ni General kasi, yung issue na yon, kasi nagkikwento siya ng life stories niya bilang isang general. So parang ako, pag nagbablog ako, minsan nagtatalon-talon kasi minsan may na-inject ka, life stories, experiences mo sa buhay. So hindi tuloy-tuloy. Yung ibig sabihin kasi nito, once na ang vlogger like me, like General Macanas at iba pa, pag nag-vlog ay hindi yung sunod-sunod na 1, 2, 3, 4, 5, ibig sabihin walang nagdidikta dyan. Ibig sabihin, nagsasalita kami based on our, experience at aming sariling utak at aming nararamdaman during the moment, okay? Kung ano man yung issue. Okay, minsan may mga issue na minsan nagko-comment kayo, nakaka-relate ako, yung mga ganon. So ibig sabihin, hindi kami kontrolado ng kahit sino sa pagbibigay namin ng opinion sa inyo at lalo na ako yung mga expose. Yung mga expose ko kasi
dokumentado yan. Kaya kailangan kong step by step sa inyo. Okay. Sabi ni General, yung issue daw nung 1989, nung siya ay sundalo pa lang dun sa Cory government, na kung saan ang issue, imagine mo, sabi ni General, yung issue kay Marcos Sr. na gustong mailibing sa libingan ng mga bayani, di ba? Tapos sabi ni General, that was the very hot issue nung panahon na yon. Sumama ako nun sa Codita na yon dahil gusto ko talagang mailibing si Marcos Sr. Kasi nga, si General Macanas po ay supporter supporter ni Marcos Sr. Dati din siya supporter ni Kuting, pero nga nabudol kami. So nakikita mo to, putang ina mo, Bongbong Marcos Jr., jutang ginemis mo, ninayupak ka, ungrateful ka, nagpapapislit ka ng kapiranggot mong itlog sa asawa mong polboronic na katulad mo, sa asawa mong laklakerang hinayupak, nagpapahawa ka ng itlog, pinipisat na parang bogok na jetlog. Itong mga hinaharas nyo ngayon, mga dati nyong supporter ng tatay mo na umasa sa pagbangon ng Pilipinas. Ikaw, Lisang, hinayupak ka matapos kitang protektahan, nasugapa ka sa sigarilyo at alak. Ang na-witness ko lang, yung paging sugapa niya sa sigarilyo at vape. Okay, wala namang problema lahat. Yung iba naman tao may bisyo. Pero yung pagkasugapa mo, Lisa, nung nandoon tayo sa rooftop ng GA Towers, na kung saan inimbita ka ng owner at inimbita mo ako doon, yung upos ng sigarilyo, gumaganon-ganon ka, gumaganon-ganon ka ng upos ng sigarilyo, tapos humihit-hit ka ng vape, gumaganon ka. Ulit-ulitin ko, dahil pinoprotektahan kitang alpot patutot kang butod modlo ka, iniwas ko ang camera. Nasa live ako noon kasi gusto kitang protektahan dahil akala ko parang okay lang. Siyempre, hindi walang perfect na tao. Ano naman kung nagsisigarilyo si Lisa? Kung ginagawa niya yung tama para sa Pilipino. Kaso hindi. Okay? Pinoprotektahan ka tang ginayupak ka. Okay? Kaya kahit kaladgarin mo ako sa korte, magharapan tayo, yung mudlo mo, lalong magmumudlo yan. Okay? Ngayon, tuloy tayo kay General Macanas. Tuloy to, statement ni General Macanas. Kung nangyari yan noong 1989, okay, noon, hindi malayo na mangyari ngayon. Okay? Yung kudeta daw, sabi ni General Macanas. Ngayon, droga, kasi droga, droga kasi yung ngayon, sabi niya. Hindi yan pababayaan. Ano sabi niya? Hindi natin pwede yan pabayaan yung droga. Okay? Gusto nyo ba ang mga anak ninyo, mga apo ninyo, di ba? Mga kapu-apuhan, mga kamag-anak ninyo, matitegi. Babaguhin ko lang yung ibang mga words, okay? General, matitegi o magugurgur dahil sa droga. Concern na concern si General sa kinabukasan nating lahat dyan sa Pilipinas dahil sa issue ng pulburon. Okay? Sabi pa ni General Macanas, kaya imagine, okay? Sabi niya, kaya just imagine the men and women in uniform, yung mga patriotic, may mga pagmamahal sa bayan, gagalaw at gagalaw yan. Okay? Magdi-divide na ngayon ang PNP and AFP kasi may nagagalit na at merong rin hindi. So, ano ngayon? Sabi niya, similar yan noong 1989 kudeta. Sabi niya, palagay ko, hindi na. Sabi niya, the AFP, including the PNP, learned their lessons. So, dun sa unang binasa ko kanina na sinabi ni General na baka maulit yung nangyari noong 1989 na bloodiest kunong na experience niya. Pero dito sa part, okay, dito sa part na binabasa ko ngayon, yung kanyang statement, na sabi niya sa palagay ko, hindi na. Sabi niya, hindi na mangyayari. The AFP, including the PNP, sabi niya, had learned their lessons. Sabi niya, never again. Okay? Never again na magkakaroon ng magulong kudeta. Similar to the 1989. Kasi learning curve yun Di na pwede. Kaya nga nung 2001, nung time ni ERAP, di ba, yung tungkol sa wetting,
naman yung issue, galit na ang taong bayan. Gusto nila patalsikin ang sitting president, which is si Erap during that time. So ano ngayon, di ba? Nagkagulo sila. Okay, dahil sa experience ng AFP and PNP, wala nang gulo. So parang ibig sabihin ni General doon, nung first part, di ba may impeachment trial kay Erap. So nung una, nagkalabo-labo. Tapos later on, sabi ni General, dahil sa experience ng AFP and PNP, wala nang gulo. Kaya ang AFP and PNP nagkaisa. Okay? Nagkaisa muna. That was the first step. Ang nare-refer niya yung issue kay Erap. Okay? Maybe, sabi ni General Macanas, yung mga mista, mga magkamista-mista ngayon ay nagmi-meeting na. Okay? By yung different class nila, class 80, 89, 90, mga ganun, di ba? Nagmi-meeting na kung anong gagawin nila para maiwasan ang gulo. Baka nag-uusap-usap na itong mga PMA-er. So nagbibigay siya ng, ako din gano'n, nagbibigay siya ng konklusyon. Nagbibigay siya ng what you call, opinion, ng baka pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Okay? Sinabi niya dito na nagmi-meeting-meeting na para maiwasan ang gulo. Next. Ang PMA-er, okay, this is still General Macanas, ay may hawak sila, ay malawak o may hawak sila, may mga influence, okay? Ayun, tignan nyo ang nangyari kay Ka-Eric, okay, at kay Dr. Badoy. Nagsalita yung mga PMA-ers, okay? 'Di ba? Nabahag si Tambaloslos, si Tambunting, si Akop, ito yung mga congressman na mga binayaran ni Tambaloslos at iba pa. So ang ibig sabihin dito ni General Macanas, may influence ang mga PMA-ers. Sabi nga, tignan nyo ang nangyari, di ba? Nag-manifesto, nagsalita ang mga PMA-ers. So, na pinakawalan ng mga jutang ginimes sa Kongreso, sila Dr. Lorraine at si Ka-Eric. So, yun comparison ni General Macanas. Next, sabi ni General Macanas, so ito ngayon, okay, nakikita ako, sabi ni General, so ito ngayon yung nakikita ko. And I hope, sabi niya, I hope, nakikita, kasi ibig sabihin, wala na kaming karapatan magbigay ng opinion o magtimbang ng mga pangyayaring pambababoy ninyo sa gobyernong ito. Gusto nyo na kaming harasin lahat, pinatanggal nyo na, pinatake down nyo na ang Facebook ko, mga buwaka ng inan nyo na kiniklaim nyo na intellectual property ang Maharlika name. Eh kahit nasa bigas ang pangalan ng Maharlika, common name lang, Maharlika Restaurant, meron sa New York, lahat, maraming Maharlika, yung hayop kang Lisa ka. Kayo ang nasa likod niyan. Pero hindi pa tapos ang laban at sa amin ang huling halakak. Kaya sabi ko sa iyo, magbalot-balot ka ng jutang ginimes ka. Tuloy ko muna to, ang sinabi ni General. So sabi ni General Macanas, so ito ngayon ang nakikita ko. And I hope mag-usap-usap sila. Okay? I hope, sabi niya, I hope, I am right. Sabi niya, I hope, tama ako, na itong mga general, sabi niya, sir, okay, itong mangyayari, okay, itong mangyayari sa tulad ni Erap, panahon ni Erap. Ang ibig niya sabihin na hindi madugo. Okay, di ba yung kay Erap, wala namang may rally, pero wala namang nagdanak ng dugo, di ba? So ngayon, sabi ni General Macanas, kasi nung time na yon, di ba, si bago nag-announce, 'di ba, si Lacson at General Reyes ng withdrawal of support, nag-usap-usap na din sila. So naintindihan ni Erap. So ayun, kaya nagkaroon ng withdrawal of support. Okay? So nakinig naman si Erap, nakinig ang president, kaya nagkaroon ng withdrawal of support. Kaya walang gulo nung time na 'yon. Tapos sabi ni General Macanas, mga palangga, so sana ganyan ang mangyayari. Okay? Kaso si Smugs daw, nagmamatigas ang ulo. Okay? Baka mamaya, biglang gapusin niya ng men and women in uniform. Itong isa, okay? Baka siya na lang ang i-deport sa Hawaii or New York. See that? Walang libelous dito. Walang cybercrime na nalabag dito. Okay? Sabi ni General Macanas, ito yung huli niya nga. Anyway, there are all opinions. Kaya nga, General's opinion itong aking vlog. Kaya isa lang ang dasal ko. Sana walang gulo, sana matapos na ito. Kasi kung hindi matapos ito, kawawa talaga ang bayan.
something must happen. And God, sabi niya, sana may regalo tayo sa Diyos ngayong 2024. Okay? Sana, sabi niya, masolve na ito. Kasi grabe, mapapahiya ang Pilipino sa buong mundo kung ilalabas o hindi. Ilalabas ang video. Sabi niya, sana hindi na lang ilabas yan dahil mapapahiya tayo. Sana mag-decide na ang Pangulo, do the right thing. Po, Mr. President, good luck. Question. Kahit ulitin mo, Acorda, Jutang Genemisca, Lisa, Cheloy, lahat kayo nagmagkakasabwat, Browner, gamitin nyo yung utak nyong napupuno na rin siguro ng pulburon. Ayan. Hindi ko sinabing 100% kayo nagpupulburon. Siguro. And I am entitled for my opinion, aking palagay, dahil sa malayang pagpapahayag. Dahil nasa konstitusyon yan, First Amendment ng Amerika, at nasa Bill of Rights din yan ng Pilipinas. Mga yawa kayo. Okay? Mga kababayan, ganyan manupil, magtaksil ang PNP dahil yan ay utusan ni Lisa Ahas Araneta Marcos na kasangkot sa lahat ng bribery, lalo na sa ukada. Hinayupak ka, baka gusto mong ilabas ko. Pero sabi ko nga, ang lahat ay nasa tamang panahon. At again, may kopya ako na nakikipag-usap ka, Lisa, sa mga opisyal ng ukada. Kaya wala kang kawala. Nasa tamang panahon. Sabi ko, i-drag mo ako sa korte. Total, most powerful kang giatay ka. Dahil hawak mo ang pera ng bayan. Well, mas malupit ang power namin. Power of truth. At kakampi namin ang tama. Kakampi namin ang langit. Ikaw, kakampi mo, Jim Pierno. Diba? So ngayon, mga kababayan, ito po, kinasuhan nila si General Macanas. Ngayon, actually, imagine ninyo, kayong mga nakikinabang ng bayan, kasama ang mga trolls, okay, na kayo ay parang mga laruan ng gobyernong ito. Even you, Acorda, even you, Browner, bakit ba kayo nagdidila ng kipay ni Lisa Smugs? Dahil nabibigyan kayo ng pabor. Isa sa mga expose ko dyan sa PIDEA, yang si Lazo na yan, hinaharas, ginipit ang mga abogado naman. Puntahan nyo na lang yung vlog ko. Ito po ang larawan ng Pulboronic Republic. Hinaharas. Actually, may nag-message sa akin from Social Security, from SSS. Pero mahaba, panggigipit din ng inappoint si Makasait, yata ba? Inappoint ni Lisa dyan. Let's talk about that sa mga susunod na vlog. Pero ito, mga kababayan, 4 na general, okay, ang binaboy ng gobyernong ito. Ito po, mainit-init. Okay? Ang nararamdaman ng mga general ay pangbababoy. Okay? Imagine nyo, mga palangga, ayon dito sa impormasyon natin. Diba? 1 taon mula noong January 9, okay? January 9, di ba, may issue na napapabalita na dinidemoralize ng gobyerno ni Kuting yung mga AFP, okay? Yung mga general, okay? Na sabi nga dito ng ating informer na higit na mas lulumalim daw yung mga pagkawatak-watak o bitak, okay, na nararanasan ng mga AFP generals dahil sa demoralization na ginagawa ng gobyerno ni Kuting sa ating mga kasundalo dahil sa pamumulitika ng mataas na opisyal dyan sa AFP. Sino? Ikaw ba yan, Browner? Okay? At lantarang pakikialam ng mga politiko sa sistema ng assignment at promotion sa armed forces. Sino yan? Si Lisa Ahas yan. Si Lisa Ahas ang nakikialam sa lahat ng pwesto na gusto nilang ilagay. Dahil meron akong pinlay sa inyo na video, di ba? Audio. Nung nag-uusap si Bianca Zubel at si Lisa na i-hold muna ang pagpalit ng mga
posisyon ng generals doon sa ISAF. Hindi ko lang na-ready ngayon. Si Lisa, kinakausap ni Bianca Zobel. Okay, yung time na i-hold muna daw dahil doon sa extraction na yon. May in-extract silang, well, that's another topic daw. Okay, mga palangga. So, si Lisa itong tinutukoy dito. So, mga kababayan, ayon dito sa ating mga puting ahas, talagang galit na galit sila dahil imagine nyo, mga palangga, sa isa't kalahating taon, wala pang 2 taon tong hayop na to, sana mag 2 taon na para ilabas na yung pulburon. Okay? Di ba, wala pang 2 taon, itong ginayupak na Marcos na ito, pinagtatanggal nila yung mga senior, okay? Yung mga senior, mga AFP officers dahil sa politika at chismis. Pinagtatanggal ng mga hinayupak na ito sa pwesto. Dahil sa utos ni Lisa Smugs at what? Politika. Ang mga general na ito ay pinaghirapan nila kung ano man ang kanilang naabot na pwesto. Nag-aral, itinaya ang buhay, pero ganito po sila binababoy ng Polboronic Republic. Ngayon, mga kababayan, okay? Napag-alaman natin talagang ang pakiramdam ngayon ng karamihang ginigipit na mga general o mga sundalo ay walang pakialam si Marcos Jr. Coting, okay? Na masira ang mga karera, mga pinaghirapan, reputasyon ng mga sundalo, okay, na nagsunog ng kilay, namuhunan ng kanilang mga buhay. Sabi ko nga, di ba, nagsakripisyo, di ba? Remember si General Macanas? Tinanong ko siya kung ano yung pinakamalungkot na naranasan niya sa pagiging general niya, yung malayo sa kanyang pamilya. And I believe, lahat ng mga general, lahat ng mga sundalo ay pare-pareho na naranasan, kamit lamang ang tagumpay na hinihingi nila para sa bayan at para sa sarili nila. Okay? Mawalay sa kanilang mga pamilya, yung iba baldado, yung iba nasa kumabilang buhay na nga eh. Ngayon, mga kababayan, ang pakiramdam ngayon ng ating mga kasundaluhan, okay, na pinababayaan talaga sila ng gobyernong ito. Dahil hindi man lang pinahalagan ang kanilang mga profesyon. Di ba, may vlog ako gabi dyan na ginawang timawa ang mga ibang sundalo na, PSG naman yun. Was it PSG? Yeah, mga sundalo pa rin, you know. Ngayon, sabi dito mga palangga, ng ating puting ahas, di ba? Grabe, Miss Maharlika, sobrang bagsak na po kami. Okay? Pinagtatanggal yung mga, okay? Yung mga kasama namin. Okay? Itong nag-message sa atin, hindi ito tinanggal. Okay? Grabe yung mga kasamahan po namin ay pinagtatanggal ng wala man lang formal investigation o valid reason. Kita niyo mga palangga? Sumisidhi na po ang galit at puot na nararamdaman namin ngayon dito sa AFP. Hindi ka kasama dito, Browner. Okay? Dahil dumidila ka sa kipay ni Lisa Smugs. Nagkikis-kipay ka. Bagoy na natin, hindi na kiss us. Okay? Kipay na. Ngayon, mga palangga, sabi ng ating mga mga men in uniform dito, minus Browner o yung mga Dorobo o yung mga nakikinabang sa Kaban ng Bayan, okay, nadidemoralize na po kami dito, Miss Maharlika. Sabi niya, lalo na, sabi niya, pinalala ni Secretary of National Defense na si Teodoro, okay, at si Chief Browner, AFP Chief Browner. Kaya lalo pong umiinit ang mga sundalo at officers. Hindi sila nakikinig at mistulang nagbibingi-bingihan sa mga tunay na kaganapan dito sa Armed Forces. Hindi po kami pinapakinggan. Binabaliwala po ang aming mga posisyon dito. Binabastos na po kami. Sinusumbong ito sa inyo, mga palangga. Sinasayang po ng administrasyon na ito, okay, ang pinuno at ng pinuno ng Armed Forces ang invaluable human resources dahil sa lantarang pagpapayag na paglapastangan at pambabastos sa professional system of assignment, designation, and promotion po ng mga sundalo. Grabe, sabi niya, inalmahan po ng mga sundalo, lalo na ng mga junior officers, ang pakikipagmabutihan, okay, ng magpinsang Coting at Romualdez sa mga makakaliwang grupo, di ba?
nakipagmabutihan si Tambalusos at si Kuting, nag-release, pinardon niya, pinatawad niya yung mga naggurgur ng kinabukasan ng mga anak ninyo. I just forgot yung executive order ba niyo, nakalimutan ko lang, hindi lang ako ready, okay? Pero alam niyo na yon. Pinalaya ni Kuting, okay? Yung mga kumikitil ng buhay ninyo. Okay? So inalmahan po ng mga sundalo, lalo ng mga junior officers, ang pakikipagmabutihan ng magpinsang Marcos at Tambaloslos, okay? Sa mga makakaliwang grupo habang isinakripisyo po namin ang mga ng mga mahuhusay na senior officers nila na sinira ang distinguished military careers at sterling service record sa basta na lamang paglagay ng mga ito sa floating status. Pinagtatanggal, pinalitan ng mga kasabwat ni Lisa Smugs. Ngayon, sabi ng ating puting nga, sa kasulukuyan po, Ms. Maharlika, 4 po na generals ang biglaang tinanggal at inilagay sa floating status o wala pong pwesto bukod pa sa mga colonels na pinagtatanggalan rin ng assignments at inilagay sa floating status. Bago po umupo si Marcos, ang 4 na respetadong generals ay nagserbisyo ng buong buhay at katapatan. Itinaya ang mga buhay para sa bayan at tinaguro ang bayani, nakipaglaban, nasugatan, 'di ba? Sa yung iba, sugat. At kinilala sila at binigyan ng mga matataas na awards, parangal, pagkakilala, pero sa kasabaang palad po, sinira at binaliwala ni Marcos Jr. ang mga sakripisyo at inilagay sa floating status o walang permanent na pwesto, commensurate sa rangko nila sa ngalan ng mali at mapanirang pamulitika. Exactly the same ng ginagawa ngayon dyan sa PIDEA. Doon naman sa mga abogadong inuulat ko sa inyo at dinibdiban ni Lasso na nakakaso yan ngayon sa ombudsman. At ang iba pang mga, I think more than 50 empleyado, okay, ng PIDEA na pinagtatapon din nila. So dahil nga ito ay pulburonic way of government, pulburonic governance. Ngayon, pinaparating ng ating mga kasundaluhan, ng ating mga general, na totoong magigiting na general, ang pambababoy mo, Kuting Junior, dahil kakapulburon mo, kakatulog mo, kaya nagkaka-muscle spasm ka na, muntik ka ng magurgur ang sarili mo. Okay? Ito, papakita ko sa inyo yung picture. Inas ko po yung ating puting ahas kung pwede ba ipakita itong mga 4 na general. Okay, sabi dito, ma'am, ito po, sabi niya, ang mga kinilala at highly respected na mga junior officers ng AFP na sinira ang distinguished military career dahil sa politika. Okay, you know what? Nakahiga ako kanina nung na-receive ko to. Binabasa ko ito. Ito, mga palangga, tumutulo yung luha ko. Sabi nga ng aking palangga, ano, umiiyak-iyak ka na naman? Sabi nga sa akin. Sabi ko, you know what? Sabi ko, kung tatay ko to, kapatid ko, na sundalo, na pinag-aral ko, kunyari, kasi tayo may mga pinag-aral tayo mga kapatid, di ba? Mga ganun tayong Pilipino eh. Kunyari kapatid ko to na nagsunog ng kilay o tatay ko to na nagtiis para makapag-aral, para maglingkod sa magtanggol sa bansang Pilipinas. At nakapag-graduate, nasugatan, napilayan, hindi ko nakasama for years, months dahil sa pakikipaglaban. Hindi ka ba maiiyak? Sabi ko sa palangga ko. Kaya ito iniiyak ko, gaano kasakit sa pamilya, gaano kasakit sa kapatid, sa anak, yung pambababoy ninyong nanyupa kayo. Marcos Jr., gaano kasakit to? Palibhasa, wala kayong pakialam sa Pilipino. Ang intensyon yung mga inayupa kayo magpanalo sa loto at kamkamin ninyo. Magtanggap ng bribe, magbenta ng mga pwesto, kaya speak up day na tayo mga palangga. I know, ang dami na natin. Hindi nila pag-aari ang Pilipinas. Hindi nila pera ang 5.7 trillion na budget ngayon 2024. Samantalang kayong mga sundalo, kulang kayo sa mga personal gadgets ninyo, equipment sa pakikipaglaban, pero yung mga hinayupak na to, party-party sa Malacanang, travel here, travel there. Bumibili ng babae si Sandro. Tumatanggap ng bribe. Si Tambaloslos na binabribe ang lahat ng mga kongresista. We have to move now.
Ngayon, ito ang itsura palangga. Okay, number 1 na binaboy nila, si Major General Antonio Navarrete, PMA Class 90, former Brigade Commander in Sulu and Commander of 1st Infantry Division based in Zamboanga. 4 months floating na. Okay? Yan, mga palangga, ang pangalan. 1, 2, 3, at 4. Okay, ito. Pakita ko yung picture niya. Okay, mga kababayan. Ito po, si Major General Antonio Navarrete. I hope tama yung, ayan. Ayan, mga kababayan. Floating for 4 months. Ganito mo ba tratuhin, kuting, na hinayupak ang pulboronik ka? Yung mga tao, mga general na tinaya ang buhay nilang mga langhiya kayo. Okay, number 2. Major General Lionel Nicolas. Okay? PMA Class 91. Former J2 and Chief ISAF. 5 months floating. Okay? I think ito siya. So, I hope tama yung pagkasunod-sunod ng picture ko, ha. Correct, may nanonood ba? Dito ba sila? Saan nandyan? Okay. Former JTF. Oh yeah, ito na nga siya. Oh, that's 3. 2. Okay. Okay, number 3. Ito. Team Igsuon. Okay, si number 3 si Brigadier General Marceliano Teofilo. Okay? PMA Class 90. Former Commander JTF NCR and Chief ISAP. 1 year, 3 months floating na. Imagine ninyo, mga kababayan. Binababoy ng diputang gobyernong ito. Number 4 pala. Ito. Brigadier General Jovencio Gonzales. Okay, PMA Class 90. Former Brigade Commander 602. Okay? 10 months floating. Ayan. 10 months floating na, mga palangga. Okay, si Jovencio Gonzales. Iba pala to. Okay. Ito si Teofilo. Okay, tingnan mo. Ayan po. Next. Okay. Ito si Brigadier General Jovencio. Ito na, nabasa ko. Okay? Ito po siya. Kaluoy man ang akon mga palangga, mga binisaya man ni ako mga palangga. Ngayon, mga kababayan. Okay. Sabi nga ng ating puting ahas, mga kababayan, hindi sinailalim sa investigation at walang anumang kadahilanan o kaso, basta na lang silang tinanggal at naging floating status. So anong ibig sabihin yan? Sinong ipinalit o tinanggal? Mga polboronic generals na pumuprotekta kay Mark Anthony Sayarot na binigyan ni Lisa at ni Kuting ng PSG? Ulitin natin sa mga kapapasok lang. I hope simulan nyo to. Yan. Mark Anthony Sayarot, polboronic, nahuli, non-bailable, pinalaya ni Lisa at ni Marcos Jr., non-bailable. Tanginan nyo, magbabayad kayong lahat, hindi kayo magtatagal. Kung ako sa Kuting, magbalot-balot ka na. Balutin mo na yung mga polboron mo sa Malacanang. Okay? Dahil inutil ka. Inutil ka. Wala kang betlog. Ang betlog mo parang betlog ng butiki. Kayang durugin kahit bata. Nidurog ko kasi nung bata ako eh. Nandiyan yan sa mga puod, yung mga bamboo. Pag may bahay kubo ka, di ba, dumalabas yung mga itlog ng butiki. Ganyan ang itlog mo. Kaya kong pisatin. Ngayon, mga kababayan. Okay? Ang sabi ng puting ahas, normally daw, okay, relief and designation ng mga senior officers at itong mga colonel at mga star rank ay galing dapat ito sa mga respective major service ang recommendation through Board of Senior Officers or BOSO. Then aakyat sa BOG or Board of Generals or BOG na pinamumunuan ng Chief of Staff ng AFP bago iakyat sa Secretary of National Defense for endorsement sa Malacanang para sa approval ni Marcos Jr. Pero mga kababayan, binaliwala at sinagasaan daw o ang prosesong ito na matagal nang umiiral sa AFP. Yun ang proceedings, yun ang proseso. Bago mo tanggalin ang tao, may kaso ka ba? May ninakaw ba?
May kinitil ba or something? May ginurgur ba katulad ninyo? Lisa, ginurgur mo 2 Facebook kung yawa ka? Oh, tignan mo ngayon. We are 10,000 viewers live. Kahit pinatay nyo yung Facebook ko, umaalpas yung bunganga ko sa mga YouTube channel, I mean, sa mga TV at sa telepono ng ating mga palangga. Dahil nagsasabi tayo ng katotohanan dito at in-expose ko ang lahat ng kababuyan ninyo. Alam niyo palangga, di ba? Na may patong ang ulo ko, tinatarget ako ng buwaka ng inang yan. At sinabi ko sa inyo, report ko na yan dito sa Amerika. Hindi lang ako makakalaban nyo. Gobyerno ng Amerika. Kung dyan sa Pilipinas, ginigipit nyo si General Macanas, hindi rin kayo magwawagi. Dahil mag-aaklas ang taong bayan. Mag-speak up. General Macanas, sa lahat ng mga palangga ko, general man o mga abogado, nananawagan ako. Suportahan po natin, protektahan natin si General. Kailangan namin ng lawyers. Kailangan naming ipagtanggol ninyo kasi pag pinagtanggol nyo ang katotohanan, lahat tayo dito ay makikinabang. Papayag ba tayo? Naghigipiti na lang tayo. Kayo nga po mga general, mga abogado. Si General Macanas, retired na. Ako, ano man ang bala ko, alindog lang ang katapat. Wala man po, wala akong pera, wala akong armas. Alindog lang. Pero nilalabanan ko yung mga hayop na to. Okay. Sabi natin puting ahas, binabaliwala nila. Okay? Matagal na pong umiiral yan sa AFP. Pero ngayon, kulang o salat sa karanasan, basta utos ni Lisa Marcos, relieve, okay? At floating agad. Imagine ninyo, mga magigiting, ma'am and sir, I'm talking to you, heart to heart, tatay sa tatay, nanay sa nanay. Ang buwaka ng inang Lisa, mudlo, putot, butod. Laklakera, laging lasing, nandudura, nananapak, nananakal. Gaganituhin kayo ng babaeng ito? Na umaarte na very New York? Na akala mo, very New York pala, di itapon na siya sa New York dito. Very New York ang ghetto. Wako-wako yan eh. Sabog ang jutak ni Lisa. Ang nasa utak ni Lisa at ni Kuting, hindi para sa Pilipino, kundi para mangamkam at gumamit ng mga tao, utuin nila para mapakinabangan nilang mangamkam. Alam mo kung bakit hindi niya ako ginamit na bagman o bag lady o whatsoever? Dahil ipapalunok ko sa kanya ang bag. So isisilid ko siya doon. Okay, pag ginawa niya yon. Kaya hindi ako nag-kiss ass dyan. Dahil nakita ko earlier, okay, ang kahayupan ng babaeng ito, mga general, mga ma'am at mga sir, alam niyo naman ang kalakaran sa Pilipinas. Kung gusto ko lang magkapera, edi sana nag-kiss na rin ako, kadiri, sa kipay ng jutang gininelas na babaeng yan. Ikaw, Lisa, sabi ko magbalot-balot ka ng butod ka. Okay? Ano pa sabi ng ating mga palangga na may general? Low moral na po kami dito. Disrespected at binababoy. Binababoy po kaming lahat dito. Yung kabuuan ng armed forces. Ayon po sa mga senior and junior officers ng AFP, tama po ang sinabi ni PRRD na weak talaga si Kuting. Walang tibay ang salita at mga desisyon. Naniniwala sa mga chismis at malayong-malayo kung ikumpara kay Duterte na strong at decisive. Ngayon, mga kababayan, di ba si Duterte, taas yung mga moral ng... Si Duterte ang tinugis noon mga pulboronic. Pero ngayon, tinutugis ni... Nakita niyo ba, may nahuli bang mga malalaking tao? Si Kuting, sa panunungkulan niya, by the way. Anong kinakasuhan nila? Ako ang unang biktima na kinasuhan nila. Well, ang unang biktima ay si Percy Lapid na ginorgor. Okay? Ang unang biktima sa vlogger ay ako na tinamnan ako ng kaso. Well, sa Trilitan, nag-invento si Taberna, si Anthony Taberna, ng kwento, gawa-gawang kwento. Alam nila na sa Amerika ako, sa utos ni Lisa Smugs, na vlog ko na to,
inutusan si Ivan Uy ng DICT Secretary, nakasabwat din niya ni Lisa sa pakikipagsabuatan sa Smart Magic. Okay? Si Ivan Uy ay inutusan si Ashgard, Philippines, para maghanap ng address ko sa Pasig. Mrs. Hindi naman ako taga-Pasig. Sabi ko nga, ang alam ko lang sa Pasig, yung ano, di ba? Yung Victoria Court doon, nag-promote pa. Ang alam ko lang, di ba? Nasa Pasig yun. Anyway, back in the day. So ngayon, mga palangga, gumawa ng kwento si Lisa at pinakasuhan na. Kaya sabi ko, kahit walang 1 million ang ikakaso sa akin ng mga yan, 1 million times, okay? Hindi pa rin mananalo yung mga yan. Dahil gumagawa ng kwento, ako ang unang sinampulan. So mga sir, mga ma'am, men and women, kung ako nga, di ba, dati nilang #1 loyalista, yun ang sabi nila. Okay, hindi naman ako nag-claim nun. Yun ang sabi ni Lisa. Ay binaboy ng mga hayop na to. Kung si Attorney Vic Rodriguez ay binaboy, kung si Pebbles Cunanan ay binaboy, kung si Glenn Chong ay binaboy, dahil ungrateful ang mga taong ito. Dahil ginagawa kayong basahan na kapag tapos gamitin ay itatapon o ipagurgur. Speak up, mga sir, mga ma'am. Ngayon, mga kababayan. Okay, sabi pa ng ating puting ahas, si PRRD po during his time very supportive and he values the work and contribution of the men in uniform. Ayon po sa grupo ng mga junior officers na naghahatid ng balitang ito, hinahanap nila ang matibay na liderato na maaari nilang gawing sandigan. Katulad noong panahon ni Pangulong Duterte na openly ay nagsasabi na itataya niya ang kanyang buhay at pagkapresidente para protektahan ang sundalo at pulis na gumagawa ng kanilang trabaho at tapat sa tungkulin. I can do that also. Diba? Kahit po alindog lang ang power ko, poprotektahan ko kayo hanggat ano ba ang klaseng protection na, well, i-expose ko na lang. Okay? Ako na lang poprotektahan ninyo. Kasi wala akong baril eh. Ako na lang protektahan niyo, ako lang taga-expose. Okay? Yung mga lalo na yung mga makikisig dyan at matitigas. Ayan. Ngayon, sabi dito ni Palangga, okay, low moral, disrespected at binababoy po kami dito. Ganito yung sentimiento na sa kasalukuyang nararamdaman ng silent majority sa Armed Forces of the Philippines. Bukod pa sa binababoy ang proseso, ramdam ng mga sundalo ang kaplastikan sa pagtrato sa kanila. Masyadong mababa ang tingin nila. Walang malasakit, mga disposables item lang po. Items lang na matapos gamitin ay basta na lang kaming itatapon at tatanggalin ng walang tamang proseso. See? Dahil sa boses ko, boses nyo, comment ninyo, dumarami ang ating mga puting ahas. Bawat ahensya, hindi ko na kayang Palangga eh. Hindi ko nakakaya. I wish ito lang ang ginagawa ko, no? At oras-oras o every 2 hours, magbablog ako para i-expose ko lahat. Ang dami, overwhelming ang aking email. So matatalbugan natin si Tulpo. Si Tulpo, ang pinag-uusapan ni, isumbong mo kay Tulpo is mga kajotahan na mga away na mga mag-asawa, mga katsipan. Okay? Dapat yung topic niya ito, mga expose na ganito. Kaya wag na kayo manood sa mga katsipan na mga asawang, na personal o family issue. Dapat, hindi na pinag-uusapan yan. Dito kayo, tunay na expose na nangyayari sa lipunan. You know why? Kasi you're part of this. Doon sa away ng mga kapitbahay, away ng mag-asawa, na magjowa, walang maitutulong sa buhay nyo yun. Chika, chismis na yun. Ito, matuto kayong buksan ang inyong mga kaisipan kung gaano kahayop ang gobyerno ni Kuting. Okay? Kung gaano ang pambababoy sa men in uniform. Kaya, mabalik tayo kay General Macanas, walang cybercrime na ginawa si General Macanas. General Macanas, mananalo ka dito. We will help you. Okay, tutulungan natin to mga Palangga. Imagine mo itong gobyernong ito. Sabi ko, imbis na pagkabalahan ang kahirapan ng ating buhay, ating mga kababayan, ang pinagkakabalan ng buwakan ng inakasuhan kami. I think Roy, gising ka pa, bagong lipunan, gising. I think, mga Palangga, dating Commissioner Rowena Guanzon ay kinasuhan din. Doon I'll talk about that separately, babasahin ko pa. Sino si Rowena Guanzon? Dati, binabakbakan ko yan si attorney or former kay Rowena Guanzon, dahil dating Comelec Commissioner. The reason why,
Binabanatan ko pa nga siya ng personal, and I will say sorry, okay? Dahil sa pambubudol ni Kuting. Dahil nga, di ba, ngumingiwi-ngiwi si Palangga, si Inday Rowena. Ay, kababayan ko man yan, Ilongga yan eh. Inday Rowena, kung kapamati ka, we will support you. Ginigipit siya. Kaya marami ako nakakabangga dahil sa suporta ko kay Kuting, kay Liz, sa Marcos. Okay? Dahil itong mga nag-ngiwi-ngiwi katulad ni Inday Rowena, di ba? Dahil akala ko si Marcos ay ibabangon tayong junior. Pero tama si Angelica Panganiban, tama si Inday Rowena ngiwi-ngiwi. Kasi kahit ako, nagalit ako kay Pangulong Duterte, no? Sinabi niyang may leader, hindi niya sinabi pangalan ni Kuting, pero tanga ka na lang kung hindi mo maintindihan na si Marcos Jr. ang sinabi na siya ay pulboronic. Di ba? Nagalit ako kay Pangulong Duterte. Never later on, nung umuwi ako ng Pilipinas, nung campaign and the inauguration, mismo ang mga kaibigan ni Kuting at mga pamilya mo, Kuting, hayop ka. Mismo ang nagsabi sa akin na pulboronic ka. 10 ng mga kaklase mo, pulboronic. Kaya meron tayong pulboronic republic. Kaya Angelica Panganiban, kung nakikinig ka, I'm sorry, Day. Now I wish you luck sa iyong pamilya, mga masaya ka naman. Tama ka. 'Di ba? Kaya kayo na mga dating, nang aaway sa amin, yung mga nang-aaway din kay Rowena Guanzon. Dati kasi ganun tayo eh. 'Di ba? Actually pare-pareho lang tayo ng goal. Para ibangon ang Pilipinas. Nung time na yun, yung mga Pinklawan, iba pang mga ang goal natin pare-pareho kaya tayo nagbabakbakan. Ang goal ko rin, akala ko si Marcos ibabangon niya. Kaya binubolja ko lahat ng mga mangiwi-ngiwi sa kanya. Kasi all I thought, eto na siya. 'Di ba? Pero yung pala, ang ibabangon ng hinayupak ay what? Ang makipagsabwatan, protektahan si Mark Anthony Sayarot at isama pa sa New York. Okay? At isama pa, ito, okay? Protektahan ito, mga palangga, doon sa kapapasok lang. Isama ni Lisa, okay, si Michael Ma na smuggler, isinama sa kanilang mga state visit at business partner pa nila, ayan. Business partner ni Lisa at ng kanyang kapatid na si Martin Araneta. Ayan po mga palangga, unang-unang pasabog ko yan nung ni-research ko yan. Na iyang si Clarita Carlos ay in-interview dating NSA advisor ay in-interview ni Lisa Ahas Araneta Smugs sa opisina na China Philippines Unified Enterprises na pagmamay-ari ni Michael Ma at halos na mga undersecretary ni Lisa ay ka-business partner o nagtatrabaho sa China Philippines Unified Enterprises. So ibig sabihin, kaya dalawa yung picture niyan, left and right, dyan in-interview ni Lisa sa opisina dahil shared sila ng opisina ni Michael Ma na smuggler na pinangalanan sa Congress. At yan ang China Philippines Unified Enterprises. Kaya ko po pinakikita sa inyo yan para hindi ninyo makalimutan. And also mga kababayan, ito ang nung inilabas noong January 29 na magkakaroon ng hearing, pinatawag si Michael Ma, nagkita-kita si Zubiri at si Tambaloslos at si Kuting na ang pamagat dyan ay legislative agenda. And after that, never ever na muling ipinatawag si Michael Ma sa Congress para sagutin ang aligasyon sa kanya na pagiging smuggler niya. And later, after 6 months, June, ay nalaman ng buong bayan na si Michael Ma, okay? Hindi pa pala nalaman ng buong bayan, na si Michael Ma ay inappoint ni Kuting, okay, na special envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Yan, di ba? So inappoint ng hinayupak na yan. Ayan Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Babangon ang mga smuggler, babangon ang mga pulboronic. At idagdag ko pa mga palangga, doon sa kapapasok lang at kakakilala lang sa akin yung hinayupak na Lisa na yan. Okay? Ito pa. Ito kasi yung mga 3 taong kasabwat nila na pinapalaya nila mga palangga. Okay? Ito, si Chandramani na nahuli, ayan, na may pampajarbog, na may mga matataas na mga kalibre ng mga fireworks, ayan, laya din yan. Non-bailable yan. Sino ang aking
puting ahas dyan. Men in uniform. Bakit sila nagre-report kay Maharlika? Dahil the moment na magsalita sila, baka ipagurgur sila o tatanggalin sila sa pwesto, magiging floating sila o I think not only floating, baka gurgurin sila, mga palangga. Kasi protektado ni Kuting, ni Lisa, yung mga jejimonyong smuggler ng jojomba, nagpapajarbog, you know what I mean? At ang polboronic na si Sayaro. Yan mga kababayan. Yan ang katotohanan. Kaya nga hinahamon ko ang Congress at Senado, mga hinayupa kayo, okay? Kung gusto nyong malaman kung nasaan ang pulburon video, i-drag nyo ko sa Kongreso o sa Senado. Kung gusto nyo mapatunayan, malinis ang mga pangalan nyo sa sinasabi ko na si Lisa Ahas Araneta Marcos ay tumanggap ng bribe galing sa Okada. Okay, i-drag nyo ko para maipakita ko, maipresent ko, Exhibit 1, A, B, C, D, E, F, G hanggang Z, ang mga ebidensyang itatampal ko sa kipay ni Lisa. At nang tuluyan na siyang majuang. Di ba? General Macanas, mga generals na binababoy, lakasan niyo po yung loob nyo. Kakampin nyo ang taong bayan. Sooner, magbabayad ang mga inayupak na to. Ikaw, Acorda. Ikaw, Browner. Sisiguraduhin namin. Sisiksik namin kayo sa kipay ni Lisa. Yan ang amo nyong hinayupak na yan. Ikaw, Senator Amy, kailan ka kikilos? Pero you know what? Recently, may statement si Duterte, kung tama ba ang pagkakaano ko na parang sinasabi ni Pangulong Duterte, gusto niya makausap si Marcos Jr. Kuting indirectly. As ang nabanggit yata ni Cheloy Jutok Garapal ay parang open and the President Kuting is willing to communicate with President Duterte. Julul, bakit kayo willing makipag-communicate? Utos na naman ni Lisa yan. Kasi lumulubog na ang bangka nyo. Galit na ang mga tao. Galit na ang mga nurses, doctors, teachers, mga kabataan. Galit na. Even yung rating ni Kuting, jogsak. Gusto niya makipag-meet up ngayon? Nakakarating naman ang mensahe ni Duterte kay Kuting Di ba? Kaya nga umiikot ang tumbong mo, Lisa. Marcos Jr. Kaya nga sabi mo, okay ka lang, di ba, na mag-resign. Pero gusto mo si Tambaluslos ang pumalit? Tanong mo kay Senator Amy. Baka may alam. Senator Amy, baka naman, magsalita ka. Doon sa mga nangungulit, okay? Hindi lahat ng bala natin, hindi na lahat ng armas natin, ipapa-fireworks natin. Ang pinakamatibay na armas ko, actually nandiyan na araw-araw inilalabas ko. Katotohanan. At mga pang-aapi at mga pambababoy ng gobyerno ni Kuting. Sabi ni Rose Mustonen, Remulla tahimik pa rin, inaaratay. Imagine, isa pa yan si Remulla. Diba? Sumusweldo, andyan sa DOJ. May sakit. Ayaw pa rin umamin. Ipinagsisinungaling sa inyo. Paano? Malupit ang negosyo sa immigration? Negosyo sa pulburon? Kaya nandiyan ka pa rin. Kahit hindi, baka hindi ito lang sasabihin ko Kasi I hope mali ako. Okay? Nakikita ko sa bolang kristal ko na hindi na magtatagal si Remulla. Nakikita ko lang naman hula, di ba? Ang hula pwede magkamali. Nakikita ko si Remulla na hindi na magtatagal. Hindi na magtatagal. Okay? Magtatagal for whatever. You just give, kung anong interpretation nyo. At si Kuting, hindi na rin magtatagal. Aaratayin na rin yan. Okay? Magbabayad kayong lahat. Babangon ang taong bayan. At hindi lang kayo dudurugin na parang surot. Ilulubog namin kayo sa pinakamalalim na kumunoy.
at nang hindi na kayo makabangon sa pantatarantado nyo sa bayan. Okay? Sa kahiyan. Kumunoy ng kahiyan. Pero kasi wala kayong hiya eh. So definitely, wala. 'Di ba? Yung kinamkam nyong pera, yung mga tinanggap nyong bribe, yung pagnanakaw nyo sa katabaan ng bayan, sisiguraduhin ko kung sino ang pumalit na mamumuno ay ipipressure namin na isuka ninyo lahat ng nilamon ninyo. Yung Lisa, yung ikaw Lisa, yung butod mo, lahat ng nilamon mo isusuka mo. Sisingilin ka namin. 'Di ba? Para matuluyan ka ng payat. 'Di ba? Yan ang gusto mo, payat-payat ka, ini-edit mo, pino-photoshop mo yung tiyan mo. Yan. Pag nawala na kayo, ipapaluwa ko sa iyo lahat ng nilamon mo na ininom mong alak, nilaklak mong pulburon na galing sa pera ng bayan. Kaya sabi ko sa iyo, Lisa, itong kutsarang ito, may power ba to? Itong kutsarang ito, ang tatapos sa inyo. Biglang kutsara yung nakita ko. Anyway, mga palangga, thank you. Napakasakit ang ginagawa sa atin, pero sabi nga, ang mga sundalo like me, nasugatan, lalong lumalaban. Kaya doon sa mga sundalong matitino, sir, suportado namin kayo. We love you and thank you for your service. Thank you sa inyong pagmamahal sa bayan. It's time para tumayo tayong lahat. Andito lang kami, nag-iintay. So speak up day tayo. This is your fair lady Maharlika. Thank you.